Hello mga kasita, welcome back po sa aking channel. Ngayon po ay mag-aabang po kami sa tabing dagat at nangawil po sina Tito Nino at saka si Tito Dale. Ayan po, nandito ulit po tayo sa tabing dagat at hinintay natin sina Tito Nino at Tito Dale. Sila po ay nangawil, pero dyan lang naman po sa tabi-tabi. Tingnan po natin kung may nakuha silang pag-ulam. At dito yung pupunta muna tayo ka na Tinini. Habang wala pa si na Tito Deo. Kasama po namin si Kinkin, si James at si Miko. At yan po ay may ulan ng darating. Kaya dito muna kami. Ang panahon po ngayon ay ganun pa rin. Medyo malakas pa rin po yung alon. Saka medyo madilim-dilim po. Kaya nagbabasakali po sina Tito Deo na mga will. Ayan po, babalik na kami doon sa kabila. At mukhang andito na po sila. Nakikita na namin medyo malayo pa naman. Doon na tayo sa pwesto. At nandito po pala si Junjun. Tinatambakan nyo yung kanyang daungan na kanyang bangka. Sipag naman. Baka kainin ng alon yung kanyang bangka. Ayan. At ayan na po sina Tito Nino at si Tito Deo. Ayan na po sila. Marami pong tulong-tulong mag-ano ng bangka dahil malakas po yung alon. Kailangang anahan. Kailangan abang-abangan at baka paano. Ayan po, tumalo na si na Tito Deo at Tito Nino. Ayan, tingnan na nyo naman po. Hindi mo lang dyan, yan, malinaw. Ayan po. Ayan ang laki. Ayan na po. Ayan, nasampa na po yung bangka. Dito na yung ulan. Ayan ang ulan. Ayan po, hanggang taas na. Kin, bayong. At basang-basa na yung cellphone. Ngayon pa dumating ang ulan, kaysa dumating sila. Pinakamalaki. Ayan po yung huli na lang dalawa. Ang lalaki, ano mang isda yan? Ayan po, may talakito. Libreng pang ulam na. Bagat na. Ayan na ang ulan. A few moments later. Tito Deo, ito yung ating sasabawan. Sila po lumahot kahit malakas po ang alon para makakuha sila ng aming hapunan. Ilalagay ko na po itong isda. Kanya-kanya po taming luto. Yan, talaga yung isda. Masarap yan, sarap sa tag-ulan. Lagyan na rin po ng kamatis. Pabortal sa sulit. Ito maulan na naman. At tinabong ito naman po ay pipirito namin para bukas naman po naming lalagyan lang po namin na bukas siya ng malunggay. Ipipirito lang namin yan. Ayan po, nadala po itong ating sinabawang isda. Hindi na po namin nalagyan ng talbos ng kamote kasi wala po kayo may makita na talbos. Kaya yan naman po, kamatis. Pwede na po yan.
Ayan po, kakain na tayo. Kain na. The next day. Ayan po, grabe po. Ano dito, oh. Talaga. Po. Ayan na po, dito na. Wala na. Ayan pa po, oh. Nakakatakot po dito sa tabing dagat. Ito pong puno ng nyog na tumba na. Dahil sa sobrang lakas ng alon. Nakita niyo naman po, oh. Nakakatakot. Ito na po, marami ng ano dito. Nakakatakot dito sa tabing dagat. Ito po yung puno ng nyug. Tumba na po. Ito po sa ano. Grabe, oh. Pero nakakatakot na. At yung puno ng nyug ay natumba na. Grabe, nakakatakot. Ayan po. Ito yung ginawa na dyan kahapon. Ayan po. Ayan po. Hanggang dito po inaabot na. Grabe. Nakita nyo yung puno ng nyog natanggal, natumba na sa alon. Parang galit na galit ang dagat. At dito po maabot po yan, no? Gando na sa bahay dito. Kaya po nagtakbuhan na po si Tito Deo dito dahil maabutan na po yung bangka namin. Kaya ngayon lang po talaga ako nakakita ng ganitong alon. Mukhang galit na galit. Ayan po. O yan, hanggang dito na po yan. Mataas na po yan. Ngayon po iniwan ko chinilas dito ay nawala na. Sa ano na ng alon. Ayun, ang laki, oh. Ayan, aabot yan dito. Ayan, oh. Ayan po. Ayan na po. At dito naman po yung malaking ano ng bipar. Binuhat na po nila. Ayan po. Yung chinilas ko hindi ko na nakita kung nasaan na. Ayan po. O ayan, binuhat na po nila. Ang daming taong bumuhat. Nandito na po ito, isa pang bangka ulit ay bubuhatin na ulit. Ililipat yun sa pinaka-pulo. Ayan po, nagtutulong-tulong na po yung mga tao para po may taas na po yung bangka. Ayan po. Pinamalaman po kung saan nilalagay ang mga bangka. Dahil sobrang ano na po. Lakay ng tubig. At ito naman po yung bangka ni Manong. Bubuhatin na po doon sa dulo. At magtutulong-tulong po talaga yung mga tao dito pag ganyang mga ano na, panganib. Kagandahan dito sa Zambales. Nagtutulong-tulong po talaga. Bangka ni Manong. Tulong na. At ito naman po ang susunod sa ano, bubuhatin yung bangka ni James, bangka ni Tito Deo. Ayan po talaga. Lumalakas po yung ulan. Hindi malaman kung saan ilalagay yung mga bangka. Ang lakas na po. Ayan po, pinubuhat ng Tito Deo. Ayun patlo, lalong lumakas po yung alo, no? Nakakatakot.
John. Hindi pa din sharer ka. Okay pa rin John. Baluto na. Pati po yung nyug, oh. At syempre, itong nasa kabilang bakod po, bubuhatin na rin. Dahil naabot na rin ang tubig. Ayan po yung tubig. Bubuhatin na rin. Ayan na po, bubuhatin na nila. Ayusin itong isang bangka dito sa loob ng bakod. Okay, sila tulong-tulong yung magbuhat. Talaga po, pag talagang bayanihan, pag mga sa oras ng ganitong sitwasyon. Ano po. Tulong-tulong na magbuhat. Ayan po. Gagamin yan sa bakad ng lote. At binuhat na nila sa bakanteng lote. Ayan po, pagbabasahin muna natin si James habang walang pasok. A jug and a cup. Anan in the bus. Duck on the tub. 6 ducks. A bun in the bag. A cup and a gun. 10 ducks. Ducks in the wheel. A card and a bag. Hit the weed. Sit on the hill. Fix the inn. Can sit on the bed. Pig in the hill. Wood in the bag. A big bat. Hit in the lid. 6 pigs. Ang dalawang bata. May dalawang bata akong kakilala. Sila ay magkasama-samang probinsya. Ang una ay palangiti sa lahat. Bumabati. Ang ikalawa ay masungit. Ang mahirap ngumiti. Itong palangitan ay maraming kaibigan dahil sila ay matutungin at laging maaasahan. Anumang oras at panahon siya ay nariyan. Bawat nakakita ay sadyang nasisiyahan. Batang masungit naman ay sa sulok makikita. Mga tao sa paligid takot lapitan siya. Baka masigawan at matarayon po pa. Walang may gustong makipagkaibigan sa kanyang ito ng paningiti na masayang talaga. Nilapitan at kinausap ang masungit na bata. Nalaman na mataray na